Good morning po. Ayan. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Sa lahat ng ating pong mga kapatid, saan man kayo naroroon ngayon, ano? Mga kapatid din natin sa Tabacao ay papunta sila sa Tinggalan. Ayun, ang pag-iingat ng Panginoon ang sumaatin lahat. Yan. Isang tumutulong na nagmula sa langit. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, maraming salamat po dahil alam po namin na kayo po ang patuloy na tumutulong sa amin at gumagabay at binibigyan ng karunungan nagmumula sa inyo. Sa umaga po na ito ay aming idinadalangin ang aming puso at isipan. Nawa Panginoon, ihanda niyo po nawa kami at ma-absorb ang mga salita po ninyo na aming po mapapakinggan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po sa ating pong pinaka-key text ngayon pong umaga. 1 Corinthians 2:10, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na bagay ng Diyos. Yan po mga kapatid, ano? Ang banal na Espiritu ay ating pong Diyos. No? Alam niya ang lahat ng mga bagay sa Diyos Ama. Yan. No? Alam ng banal na Espiritu ang lahat ng bagay. Kahit ang malalim na bagay ng Panginoong Diyos. Yan yung ginagamit natin mga talata tungkol sa kaalaman ng banal na Espiritu. Na ang banal na Espiritu ay isang persona dahil siya ay mayroong knowledge. Yan. Kasi ang isang persona, hindi matatawag na persona kung walang knowledge, mga kapatid. Sa ngayon sa ating devotional, kung mas malapit tayong sumunod sa pagiging simple ng katotohanan, mas tiyak na maunawaan natin ang malalim na kahulugan nito. Dahil kung ang puso ay nasa ilalim ng inspirasyon ng Espiritu ng Diyos, masasabi nitong ang pagpapaghayag ng iyong mga salita ay nagbibigay kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Sabi sa mga awit 119, 130. Yan po mga kapatid. Kung ang banal na Espiritu ay gumagabay sa atin, yung dating hindi natin alam, malalaman natin. Yung dating parang kinatatakutan, ay malalaman natin hindi pala nakakatakot. So dito po sa district ay mayroong kinatatakutan na hindi naman pala nakakatakot. Yan. Ibig sabihin ay nakita natin sa tulong ng Panginoon na yung dating kinatatakutan ay nasa isip lang pala yun. May ganun pala. No? Meron palang ganun, no? Charge lang muna natin itong ating laptop. Meron palang ganun na kunya, nasa isip lang yung takot, pero dahil sa ang karunungan ng Panginoon ay pumatnubay sa atin, yung takot na yun ay nawala na. Yan. At nagbigay na sa atin ng pag-asa at karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Nangangahulugan ito na ang salita ay binibigyang kahulugan ng banal na espiritu. Hindi lamang masusing binabasa ng mag-aaral. Yan po mga kapatid, no? Ang banal na kasulatan pala, hindi lamang tawag dito, may mga ginagamit kasi kaming Greek at Hebrew, tapos may context pa yan, tapos may sentence kung ano yung grammar niya sa Greek at sa Hebrew. May mga ganun pa para maintindihan yung talata talaga eh. Pero ang sabi dito, may iba pang kahulugan yung talata na ang banal na espiritu ang magbibigay. Yan ang pinakamaganda dun eh, dito sa ating pagbabasa. Bukod doon, sa yan nga yung pinagdidebatehan namin noon nung kami nag-aaral. Oo nga, aral tayo ng aral ng Hebrew, ng Greek, ng context dito, may banal na espiritu naman na gagabay sa atin. Yung pala, tools din yon yung Hebrew at Greek, yung grammar, yung context, para lubos mong maunawaan yung talata. And at the same time, kapag naunawaan mo ng ganun kalalim yung talata, ang banal na espiritu ay impress ka pa sa mas malalim na kahulugan nun. Yan po mga kapatid, ganyan pala yun. No? Ang banal na espiritu ang nakakaalam na mas malalim na kahulugan. Katulad sa talatang sinabi, mas malalim na pagkaunawa tungkol sa ating Panginoong Diyos Ama. Yan. Hindi lamang ito titik ng mga salita ang nagbibigay ng liwanag at pangunawa, kundi ang salita ay isang espesyal na paraan na nakasulat sa puso, inilapat ng banal na espiritu. Yan. Hindi lamang sa isip mga kapatid, maging sa puso. Yun yung kaalaman na napakahusay. Hindi lamang sa isip, hindi lamang knowledge basta, kundi nasa puso.
Ano ba yung pagkakaiba ng knowledge sa puso? Alam mo lang na ang kulay ng kotse ay ganito. Pero hindi mo wala sa puso mo kung ano ba yung ganda, kung ano ang bango, kung ano, gaano katibay yung sasakyan. No, ibig sabihin, alam yung detalye pag nasa puso. Yung nasa isip, alam mo lang yung panlabas. Alam mo lang na merong tao dyan. Pero hindi mo kilala kung sino yung mga tao na nariyan. Kung gaano sila mapagmahal, kung gaano sila ka-generous. Yun yung inilalapat sa puso ng banal natin, ng banal na espiritu sa mga talata. Maaring alam lang natin yung verse na yon, sinasabi doon na ang Diyos ay mapagmahal. Pero inilalapat sa puso ng mga nagbabasa kung gaano mapagmahal ang Panginoong Diyos sa atin. Ipinararanas sa atin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Hindi lang basta nalaman natin na ang Diyos ay mapagmahal. Yan po mga kapatid yung pagkakaiba. At sabi pa dito, sa isip at pusong inalay sa Diyos, ang dagdag na sukat ng pangunawa ay ibinibigay habang ang liwanag ay ipinapahayag sa iba. Sabi pa dito mga kapatid, nadadagdagan pa ang pagkaunawa natin sa banal na kasulatan kapag ipinapahayag din natin ang liwanag na ito sa iba. Nararanasan ko yan mga kapatid. Habang binabasa ko yung talata, habang isinishare ko yung talata, may bigla na lang nagpa-pop up ng mga karunungan doon sa talata na yun. Na doon ko lang na nakita, na doon ko lang nalaman na habang binabasa ko uli. Eh samantalang nabasa ko na yun sa bahay. Pag sinishare mo pa uli, may bago na namang kaalaman. Ganun pala yun, no? Grabe, kahanga-hanga ang banal na kasulatan. Hindi siya basta-basta. Hindi siya yung kung ano. Kasi doon sa mga secular na mga subject, yung nabasa mo sa bahay, yun din yung pag na-report mo, yun din yun. Yun din yung kaunawaan mo doon. Wala nang maidadagdag pa sa kaalaman. Pero yung salita ng Panginoon, yung nabasa mo sa bahay, kapag isinare mo, may iba pang karunungan ang lalabas. May iba pang karunungan ang makukuha natin. Yun ay sa tulong ng ating pong Panginoon. Yun ang kinakailangan doon ay panalangin mga kapatid. Kung mas maraming puwang ang ibibigay ng isa para sa pagpasok ng salita ng Diyos, lalo siyang yumayaman sa intelektual at espiritual na paraan. Kung magkaroon siya ng mas malinaw at hindi nakahilig sa paghusga at magiging mas malawak ang kanyang mga pananaw. Yan, ano daw po ang dapat nating gawin para mas maging malalim, maging mayaman tayo spiritually, maging malawak ang ating pag-iisip at hindi tayo maging mapanghusga. Oo nga naman ano, kapag ka tayo ay medyo mapanghusga, kapag ka tayo ay medyo babasagin, kapag ka tayo ay matitisurin, kapag ka tayo ay matampuhin, paano nga naman tayo lalago sa spiritual na kaalaman, sa spiritual na buhay? Hindi tayo lalago sa ganun mga kapatid. Tanging ang Panginoong Diyos ang makapagbibigay sa atin ng karunungan na nagmumula sa Kanya. At kinakailangan talaga na yung puso't isipan natin ay ialay natin sa Panginoong Diyos. Palawakin natin ang ating isipan at idalangin natin sa Panginoon na ating ma-absorb nga yung mga salita niya at ating itong maisabuhay. Ang pagkilatis niya sa mga espiritual na bagay ay mas tama. Ang kanyang pangunawa sa ilalim ng gumagawang kapangyarihan ng banal na espiritu ay ginagamit upang halawin ang katotohanan sa pamamagitan ng paggawa nito ng isang personal na pakinabang sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kaluluwa na gumagawa ng mga gawain hindi makasarili. So ito mga kapatid, ano, nauunawaan natin mas malinaw ang salita ng Panginoon. May mga tao kasi nagbabasa ng banal na kasulatan, yung sarili niyang interpretasyon, yung inilalagay niya doon sa Biblia, which is wrong mga kapatid, dahil ang Biblia ay may sariling interpretasyon itself. So hindi mo kailangan lapatan ng sarili mong interpretasyon yung salita ng Panginoong Diyos. Kundi yung Bible, hanapin natin yung sarili niyang interpretasyon sa banal na kasulatan. Kaya nga ang Bible interconnected siya. O, halimbawa, ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. So sinasabi nila si Jesus Christ daw ay hindi raw siya Diyos at yung nakita ni Moises, ni Abraham, ni Isaac ay Diyos Ama. Di naman tayo tutol ang Diyos Ama ay Diyos. Pero yung nakita ni Moises at ni Abraham, sabi ni John 1:18, si Jesus yung nakita at hindi yung Ama. Bakit? Dahil sa Ama, wala pa nakakitang tao kahit isa.
Sabi ni Jan sa John 1:18 eh. So sa madaling sabi, yung Diyos na nakita ni Abraham, ni Moses, ni Isaac, ni Jacob, ni Abraham, walang iba kundi si Jesus Christ. Eh wala nga pa nga nakakita sa Diyos Ama, maging sa banal na Espiritu eh. Ang nagpakita at nagkatawang tao, walang iba kundi si Jesus. Kaya si Jesus yung Diyos na nakita nila. Ganun po mag-interpret ng banal na kasulatan. Yung Bible mismo yung nag-i-interpret sa kanyang sarili. No, kailangan lang nating uunawain. Kailangan lang nating uunawain dahil ano yan, salita ng Panginoong Diyos yan eh. Kailangan nating manalangin na maunawaan natin ito mabuti. Pinasasalamatan ko ang Panginoon ng buong puso at kaluluwa at tinig na ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpasok sa puso ng salita ay palawakin ng natatangi at malinaw ang ating mga kakayahan ng pangunawa. Hindi lamang ang mga spiritual na bagay, kundi pati ang mga pansamantalang bagay na kung saan nakaugnay tayo. Yan. Ano daw po ang ating idalangin? May malawak na unawa sa mga bagay-bagay sa sanlibutan. Lalo na ang ating idalangin, paano natin maunawaan yung behavior ng tao, yung nais ng mga tao, paano natin maunawaan, paano maministrihan yung mga kaibigan natin, yung mga secular people, mga kapatid. Paano natin maministrihan sila? Dalangin natin sa Panginoon na Lord, bigyan niyo po kami ng kaunawaan, karunungan nagmumula sa inyo, nang sa ganoon ay amin pong maintindihan paano kami makapagbigay ng salita ng Panginoon. Kasi hindi basta-basta eh. Nung kami nagbigay ng pamphlets dyan sa ano, ewan ko yung karanasan ng mga Santo Domingo, hindi ko pa natanong uli. Pero sa akin, nung karanasan namin may mga taong talagang makita ka pa lang na bago nagtatago na. Yung iba naman malayang tumatanggap. Yung iba, ganito, una, ayaw tumanggap. Ayaw tumanggap muna sa Bible. Sabi, wag, hindi kami tumatanggap niyan. Pangalawa, sabi ko, ay sa health po ito. Invitation sa health. Ganun ba? Sa health ba? Sige, 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 sige. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan alam mo kung paano sila ma-approach. Kailangan maunawaan mo yung kung ano ba yung dapat nating gawin para makapasok sa tahanan. So number one talaga yung health, no? Hindi ibang tao hindi talaga basta-basta sa sa Bible eh. Pag sinabi mong Bible study, nako, wala pong tao dito, sabihin nila. Pero kung tungkol sa health yan, may gamot po kaming pinamimigay. Ganun ba? Mag-uuna pa yan eh. Kapag tungkol sa health. Kaya pala ang health ay right hand ng gospel. Kaya pala si Jesus Christ, nung siya'y nangaral sa sanlibutan, mas marami ang panggagamot niya kaysa sa kanyang pagsisermon, sa kanyang pagpipreach. Mas marami yung panggagamot niya. Mas marami yung kinalinga niya. Mas marami yung pinagaling ng ating Panginoong Hesus kaysa yung magpipreach siya, magba-Bible study siya. Bakit? Yun kasi yung nais ng Panginoon. Yun ang dapat nating maunawaan. Yun ang dapat nating maintindihan na mai-apply din sa sanlibutan na ito para marami ang mahikayat sa paanan ng Panginoon. Kung hindi man marami, maraming mapabalitaan. Ang nagpapabanal na biyaya ng Diyos sa isipan ng tao ay nagpapabanal sa mga makapangyarihan sa pangangatwiran. Ito ay itatago sa isip. Opo mga kapatid, maraming mga pilosopo sa salita ng Panginoong Diyos. Maraming mga pilosopong atheist, pero matatalo natin sila sa reasoning sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos. At wala silang may iimik mga kapatid. Matatalo natin sila sa salita ng Panginoon. Kaya lang, kinakailangan ng mas matinding panalangin sa ating tagapagligtas. Ang pagkilos bang ito ng aking pinapanukala na aking papasukin ay magbibigay luwalhati sa Diyos. Magkakaroon ng mababang diwa ng malalim na pagpapakumbaba. Sabi dito, at mas kaunti pagdepende ang ilalagay sa karunungan ng tao at higit na pagtitiwala sa paglapit sa Diyos na may mapagpakumbabang panalangin. Ituro mo sa akin ang iyong daan at ang iyong kalooban. So dito po mga kapatid, yung key sa ating pong panalangin ay yung pong mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, pagtitiwala sa Kanya. May mga tao kasing hambog na manalangin. May mga tao kasing mayayabang, katulad ng Pariseo, Panginoon, ako'y nagpapasalamat na ako'y hindi katulad ng mga tao na ito na makasalanan.
Ako'y nagbibigay ng ika po, ito ang aking ginagawa. Dapat ang panalangin mga kapatid, hindi paghahambog sa Panginoon, hindi pagmamayabang, kundi pagpapakumbaba sa Panginoon na Panginoon, ako'y makasalanan. No? Ako'y ganito, ako'y ganyan. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa akin. So, we need to depend to our God because ang ating Panginoong Diyos ang ating sandigan at wala nang iba. Ayan, ano? Walang ibang magbibigay sa atin ng karunungan kundi ang ating tagapagligtas. Sabi pa dito, at ang Panginoon ay lilikha ng isang sunod-sunod na isipan na ligtas na sundin. Ang mga nakaraang karanasan ay muling bubuhayin at ang ligtas na daan ay matatatag sa isipan. Kasi nga po ang ating isipan, parang bundok yan. No? Yung, alam mo pagka nag-hiking ka, kung meron man nakaranas dito na mag-hiking, yung isang damo o isang pathway na hindi nadadaanan, masukal, masukal. Pero yung laging nadadaanan, natatanggal yung damo sa gitna at nagiging daan na siya kasi laging inaapakan, laging dinadaanan. So yung isipan natin mga kapatid, para masanay tayo na laging isipin ng Panginoon, ay idalangin natin sa Panginoon na ang ating isipan mapuno ng mga spiritual na bagay. Kapag lagi yun ang naiisip natin, nasasanay yung ating isipan, nawawala yung po mga isipan na makasalanan. Alam mo, kapag ka pinapanood natin ang mga makasalanan ng ating isipan, nagiging pathway pala sa isip yan mga kapatid. No? Nagiging parang daan na yan, nagiging biyasa na yung isip natin na isipin ang makasalanan, makasalanan, makasalanan. Hanggang sa hindi na tayo makakawala. So ang antidote pala doon ay isipin ang tungkol sa Panginoon para magkaroon ng mas malaking highway na daan sa isipan natin tungkol sa spiritual na mga bagay. Ang problema, mula pa bata tayo, pinakain na natin ang ating isipan ng mga makasalanang mga panoorin. No? Naging highway na ata yung daan sa isip natin kaya hindi mabura-bura hanggang ngayon. So kung kinakailangan, mabago natin yung pwede pa yung ma-reverse sa pamamagitan ng pananalangin natin sa Panginoon, pagsasaliksik ng salita ng Panginoong Diyos, at pagiging ng tulong sa Panginoon na tulungan tayo na yung ating isipan magkaroon ng mas highway na daan na ating maintindihan lalo ang salita ng Panginoon at hindi na ito maalis sa ating pag-iisip. Ganun mga kapatid, no? Kaya sabi dito sa 2 Corinthians, 1 Corinthians 2:10, ang banal na espiritu ay mayroong karunungan, no? Siya isang persona. Bakit? Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalim na bagay ng Diyos. So ang Espiritu mga kapatid, hindi siya power, no? Hindi siya kapangyarihan, kundi ang banal na Espiritu ay isang persona kasi meron siyang kaalaman. Kasi kung ang banal na Espiritu, ang Espiritu ay power lang, wala siyang kaalaman dapat kasi power lang siya. Pero dahil siya ay mayroong kaalaman, siya ay isang persona at siya ay ating Panginoong Diyos. Ang tulong ay nagmumula, uh, help comes from above mga kapatid. No? Ang tulong ay nagmumula sa itaas. Ang ating Panginoong Diyos ang tutulong sa atin. Kaya sa umaga po na ito, tayo ay hihingi ng tulong sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at ating idadalangin ang ating po mga pangangaral, ang sidewalk evangelism din dito sa Kawayang Bugtong at gayon din po yung ating po mga layman diyan po sa Santa Rosario. Diba, igabayan sila ng Panginoon, huwag sila ma-discourage kung may mga taong ayaw talagang magpa-Bible study. Ganun din mga kapatid ay isama natin sa panalangin ang talugtog, no? Sinusubukan, talugtog SDA Church. Sinusubukan natin na sa tulong ng Panginoon mabuo yung congregation din doon. Yan. At yung mga kapatid natin sa buong distrito sa West at sa buong area. At yun nga, gaganapin na yung paglalakbay din ng mga elder papunta sa Palayan. Yan, ingatan naman sila ng Panginoon. So ngayon po ay tayo ay manalangin sa panguna ni Brother Melvin Bilasano pagkatapos po ng isang awitin papuri sa ating Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Alam mo ba
alam natin na may tumutulong sa atin na nagmula sa langit na bayan. Tumutulong saan? Sa ating pagbabasa ng Bible, number 1. Para nating maunawaan yan. May tutulong sa atin. Yan ang Holy Spirit. Po? Saan pa? Sa kagustuhan nating maglingkod, mga kapatid. May tutulong sa atin. Dapat alam natin yan. Hindi tayo nag-iisa dito sa mundo na ito. Ano pa? Sa kagustuhan nating maglingkod. May tutulong sa atin. Ano pa? Sa ating pagbabago ng ating karakter. Marami may tutulong sa atin. Saan pa? Kapag tayo ay nabibigatan sa buhay, may mga problema tayo. Kalusugan, pinansyal, relasyon. Lahat ng klaseng problema sa ating buhay. Problema ng estudyante, mag-aaral. So, may tutulong sa atin na nagmumula sa langit. Kaya sa buhay natin na ito ay tunay na si Jesus, ang ating kaibigan. Sabi nga na Nanay Risa na po. Totoo po. Wala nang iba pa. Kaya ako naghahanap ko ng best friend. Nandyan lang nasa likod natin. Mag-U-turn lang tayo. At yung best friend natin, kasama natin lalakad sa madilim na lupang ito. Praise the Lord. Salamat, Pastor, sa magandang mensahe at paalala na meron tayong tunay na kaibigan na tumutulong sa atin. Yun ay nagmula sa langit na bayan. Salamat po. At tayo magdalangin mga kapatid. Patuloy na nagtutumuli ng oras. Ang bilis ng panahon. Kalahati na naman ng buwan. Susunod, mga ilang tulog pa, ilang morning pa, kalahati na ng taon. At ganun pa man, patuloy tayo. Maging matatag po. Huwag tayong bibitaw. Patuloy lang ang buhay, one day at a time. Another day, another blessing. Another hope. Let's pray po mga kapatid. Ama banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa patuloy niyo pagbibigay sa amin ng napakagandang paalala na kayo ay nariyan sa langit na bayan. Hindi para kami lang ay pagmasdan, kundi para kami ay handang tulungan sa anumang oras na aming pangailangan. Salamat sa karunungan na tulong niyo sa aming pagkakaunawa sa Bible. Salamat sa inyong tulong sa aming kagustuhan na maglingkod. Salamat sa inyong tulong na kami makapagbabago ng aming karakter. Salamat po sa inyong tulong sa pagbibigay sa amin ng comfort dahil kami nabibigatan sa aming buhay. Salamat sa inyong tulong sa lahat ng inyong binigay sa amin sa oras ng kami ay nangangailangan. Tunay na ramdam po namin na inyong pagmamahal, Ama. Ngunit sa kabila ng ito ang inyong kabutihan, heto kami ay hindi karapat-dapat. Humihiling po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy, aming hinihiling patuloy ang gabay ng Holy Spirit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, na lagi kaming samahan, na patuloy kaming magtagumpay sa bawat sandali laban sa kaaway. At kaya din aming dinadalangin ang bawat pamilya na nakikinig ngayon. Samahan muli kami sa maghapon na ito. Ilayo ang aming mga isipan sa tukso. Kaya din kayo ang manguna sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa, upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyo. Samahan din po kami sa aming paghahanap buhay. Samahan din ang aming pamilya upang kami maging masaya sa bawat araw at nakasama po kayo. Amin din dinadalangin ang mga prayer request ng kapatiran, gayon din ang mga pangaral sa aming lugar. Ang Bible students namin dito sa Gapan, gayon din dyan sa Santa Rosario, ang kanilang pangaral dyan, at yung kanilang pagtulong sa Talatud Church ay naway patuloy ito maging matagumpay sa tulong po ninyo. At lahat ng mga pangaral na gawain dito sa amin sa area at sa district na patuloy kaming samahan. Dalangin din namin ng mga elders, mga pastors na pupunta sa Palayan para sa kanilang recreation day, at samahan sila doon, ingatan sa buong maghapon na ito. Kaya din ang mga kapatiran ng Tabacao na meron silang ang buong simbahan ay magkakaroon ng outing sa Dingalan, at pagpalain ang kanilang buong simbahan sa kanilang kasipagan, at pagpalain sila ng masayang banding ngayong maghapon na ito. Ingatan sila sa daan hanggang sa kanilang pag-uwi. Patuloy naming sinasama sa panalangin ang pang mga prayer request ng kapatiran, at naway ang inyong pag-iingat ng sumaamin sa buong maghapon na ito. Amin po sinasama sa panalangin ang sina Elria Lopez na patuloy pong samahan siya sa kanyang mabigat na pamumuhay sa mga sandaling ito.
Gayon din si Divina Rodrigueza at si Vine Ingrid Makinana. Kasama din namin si Clorilyn Abisillas, si Ana Rosbel Tolentino, si Gerald Gamboa. Ay patuloy namang hipuin ng banal na espiritu ang kanyang puso at siya manambalik sa pagsamba kasama ng kanyang pamilya. Amin din patuloy dinadalangin ang lahat ng mga Bible students, ang lahat ng mga bagong pinyagan sa aming nasasakupan. Dalangin din namin patuloy ang San Leonardo Church na maging matatag sa araw-araw na kanilang pamumuhay ang mga bagong kapatiran dito. Kaya din ang Kawayan Bugtong Church at lahat ng aming simbahan dito sa aming distrito. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng good health sa bawat pamilya na narito ngayon, kasama na sina Medin Piligro Cotao, nakasama sina Hara and Cory, kaya din ang family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak, apo, manugang at ang kanilang lahat ng buong pamilya. Kaya din ang kalusugan sa family ni Sister Rose Cris Encarnado, Dang de la Cruz, Sister Nympha Rivera sa Bukidnon, kasama ng Salvado, Hunsya, Cuevas, Alcosaba family. Dalangin din namin patuloy ang aming nasa mga kasama kapamilya na nasa ibang bansa na nagtatrabaho. Brother Rudy Masiklat, Sister Joy Valencia, Sister Aiza Erilia at iba pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit. Dalangin din namin ang kagalingan patuloy kina Gary Mercado, kina Brid Renato, Estrella Gargasin, kay Claire Andaya, kay Judilyn Perolino, gayon din kay Joe Noble, kay Sister Feli Domingo Cucheco, kay Brother Lorenzo Cabiedes, kay Sister Lorna Cabiedes, Brother Monty Cabiedes, si Charles Eric Melegrito, kay din si Sister Ana Manuel, Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido, kay din si Christopher Umali Coteres, si Ate Gigi Tinio Reyes, si Sister Estrella Gargasin, kay din sina Sister Erica Eli Santos Rivera at Sister Tina Santos, at gayon din ang Sister Melogen Donas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, Nanay Fina, si Tatay Rudy, ang parents ni Pastor Nelvin at ni Ma'am Karen. Gaya din patuloy namin sinasama sa panalangin ang kalakasan ng bawat isa. Kasama na rin Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santit, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Casamurin. Sa pagpapatuloy na espero namin patuloy ang mga kasama sa panalangin ng mga nasa banig ng karamdaman, sina Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Maritas Loreto, Ding Bautista, si Piling Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, Kentin, si na Brother Benjamin Munti, Brother Munti Gamboa, si Sister Dayan, si Marilita, si Sister Pichi, na patuloy na nagtitiwala po sa inyo at umaasa sa inyong mga pangako. Kaya si Brother Renato Santos, ang family na si Brother Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, patuloy na kalusugan ang inyong ipagkaloob sa kanilang buong pamilya, hindi lamang pang pisikal, gantin pang espiritual, at samahan sila sa pang-araw-araw na kanilang pamumuhay. Kaya din si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Arushi, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po ito na mga aming nabanggit, o Diyos, alam niyo po ano ang aming kalagayan sa panahon nito. Ang karamihan sa amin nasa banig pa rin ang karamdaman na umaasa at natitiwala po sa inyo. Salamat sa inyong pangako at kami nagtitiwala dito dahil ang nangako sa amin ay tapat kailan pa man. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Patuloy kaming samahan sa aming mga pangailangan at sa aming paglilingkod po sa inyo at sa aming pagtatapat. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po muli sa aming kasalanan na gawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning po sa lahat. At salamat sa prayer warriors. Salamat sa mga nag-share. Salamat sa patuloy na sumusubaybay. Mula sa pamilya ni Charles Eric Melegrito, pinapaabot po nila ang taos pusong pasalamat sa palagiang panalangin sa kanya. Siya po ay nakakapasok na sa kanyang school at tuloy-tuloy na po ang kanyang paggaling. Praise the Lord. Po, nasa Diyos ang kapurihan at sa Diyos ay at ang ating Panginoon na natuto at siya ay
nakita ni Charles Eric Melegrito ang kagalingan na nagmula sa Panginoon. Ano po? Sama natin yung pasasalamat niya bukas, ano po, sa ating araw-araw na pananalangin, sa ating personal prayers, ano po. At sama din natin sa panalangin ang bawat isa sa ating personal prayers, kahit huwag na natin isa-isa na, ano po, sa ating personal prayers. Sinasama ko rin kayo ulit sa panalangin. Yung mga aking mga prayer list ay binabanggit ko muli. Ang gusto ko kasi maraming nananalangin ay maraming mas malakas ang power niya, ano po, at patuloy na connected tayo sa Panginoon, connected sa araw-araw. Ayan po. Ayan, huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Mabigat man ang buhay, gagaan yan dahil may tumutulong sa atin, nagmumula sa langit na bayan. God bless po sa bawat isa. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.